Hello mga kabayan, kumusta kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Yung reaction ko po ngayon ay magagaling po dito sa upload ni Papa Dins TV patungkol doon kay Kayla na nagkita na po sila noong gabi na pumunta doon. Kasi alam naman natin na pabalik-balik doon sila Papa Dins, pero hindi nila naambutan si Kayla. Wala sa bahay, kung saan tumatambay, kasi wala na siyang trabaho. Hindi na daw ito tinanggap. Pero bago ko ituloy, maraming salamat po sa patuloy na suporta niyo sa akin, to my silent viewers, new subscribers, mga nagla-like, nagko-comment, nagsishare, at saka yung mga sumisilip nga po dyan na dinadaanan ng aking mga reaksyon. Maraming salamat po kasi naka-engage din po kayo sa akin. So, thank you po sa inyo. So, ito po yung aking reaksyon ngayon. Nagbasa po ako ng mga komento. Ang karamihan dito ay patungkol kay Nanay Seni. Parang kasi, nagsisinungaling dito si Nanay Seni patungkol doon sa kalagayan ni Kayla. Kasi kung makikita naman natin na ito si Kayla pagkausap matino Although, meron siyang part na violente siya. Ito yung malaking question mark kung paano nila Papa Dins matutulungan si Kayla sa kanyang pagiging violente. So, ito si Nanay. Focus tayo kay Nanay Seni sandali, mga kababayan o ka-business ka, papi. Sa totoo lang, nag-aalala ako kay Nanay kasi sa edad niya at nakikita niya yung sitwasyon ng kanyang anak, si Kayla, na-stress din yan. Sa totoo lang. So, dito nabanggit nga niya ni Nanay Seni na dinala daw nila si Kayla ng paggamot doon sa Quezon City nga sabi niya sa Mandaluyong daw. Yung oras, umaga, tanghali, nakabalik na sila. Layo nun, hindi ka makakabalik ng ganong oras lang. Siguro yung ikinikwento ni Nanay Seni, yung nakaraan pa nilang ginawa last year. Kasi nagulat din si Kayla hindi daw sila umalis. Nagpunta siya sa tahian, umuwi siya ng tanghali. So, ito lang yung akin dito. Yung point ko dito, mga kababayan, ka-business ka, papi. Baka mamaya nakafocus kay Kayla sila Papa Dins, pagpapagamot kay Kayla. At hindi nila napapansin na ito si Nanay Seni ang nangangailangan ng tulong sa kanyang kalusugan. Kasi si Kayla nakita naman natin siya. Pag tinanong mo, masasagot niya. Marunong siyang sumunod, marunong siyang madali siyang makapick up. Sa usapan. Although, nandun lang yung pagiging sabi nga nila, nananakit, violente, siguro pag inaasar, mga ganun. Pero dito talaga ako, kay Nanay Seni, nababahala sa kanyang, sa nakikita ko sa kanya, problemado ito. Alala ko dati, daw to siya may high blood to si Nanay. Siyempre, may edad na rin So, hindi natin alam kay Papa Dins kung baka mabaling sana, matulungan din kung sakasakali man ito si Nanay Seni. Kasi alam naman natin si Kabayan, yung anak niya na OFW din. Hindi po basta ganun kadali ang buhay namin dito. Mahirap po talaga. At lalo may anak na ito may anak si Kabayan din, 2. So kulang po talaga yun ang sinisweldo ni Kabayan. Real talk po tayo, sa totoo lang. Lalo't bagong lipat siya sa ibang lugar. Kunti lang po ang sweldo nun. So ito ngayon kay Nanay Seni, grabe yun nandito sa comment section ba? Kasi nga, ito may babasahin. Sabi nga dito, Papa Dins, parang si Nanay Seni ang nagsisinungaling. Baka yung kwento, yung dati pa, magulo silang kausap. Ngayon na nga yung sinasabi ko. Yun din po kasi yung naobserbahan ko. Naalala ko kasi, syempre nasusundan natin. Naikwento na yung noon. Kasi imposible yung time na yun, ng time interval, hindi sila makakabalikan ng ganun. Kaya si Kayla, yung mata niya, question mark. Ganun din yung isang kapatid niya. Question mark din. Lang talaga to si Nanay. Sana po maunawaan natin yung kalagayan ni Nanay Seni na nagkakaedad na rin siya. At ngayon marami pa rin problema. Kaya, ayan. So, sana matulungan din siya. Hindi natin alam kay Papa Dins, huwag natin silang pangungunahan. Pero ako nag-aalala para kay Nanay Seni. Kasi baka mamaya, na-stress din yan. Buyag naman sanang atakihin, di ba? Kasi high blood siya Huwag naman sana dumating sa ganung punto na si Nanay Seni naman ang magkasakit. Grabe. Diba? Hindi niya makontrol si Kayla. Hindi niya makontrol. So ito ngayon, punta tayo kay Kayla.
Ang malasakit ni Papa Dins para kay Kayla na gumaling talaga. Sobra-sobra. Pero yung effort na yun ng team, yung mga junior kagwang nandoon, grabe yung gabi na nandoon pa rin sila dahil nga gusto nilang matulungan talaga ito si Kayla. Ang problema, ayan, balik na naman sa Lunes na naman, balik-balik na naman sila. Ganun pa rin. So, ito yung ko dito nakikita. Kung halimbawa lang mga kababayan, oo, sumama si Kayla kay Papa Dins, madala na naman uli sa gamutan, sa paggamutan, may resetang gamot. Kung ang gamot na yon ay ibibigay pa rin nila kay Kayla, walang mangyayari, pabalik-balik lang. Para sa akin, dapat meron talagang hahawak sa gamot. Yung ibang tao, kumbaga yung stricta, nasusunod talaga si Kayla. Kung pwede lang, may nurse, di ba, na mag-assist kay Kayla. Kaso, syempre, gastos din yun. Walang libreng serbisyo sa mga ganong professionals, di ba? Kasi kung yung mga dyan lang kay ka-business na mga kasama na nila, nakilala ni Kayla, wala, kinakaya-kaya niya. O sabi, hindi madadala sa hindi tatanggapin sa Mandaluyong kasi nga nakakasagot. O di ba? Pero ito pa yung naisip ko. Bakit hindi nila subukan na ipasok or magkaroon si Kayla ng counseling ba? Kasi hindi niya mabitawan yung nakaraan niya eh. Nabanggit naman dito sa video niya, sa video ni Papa Dins. Andun pa rin, naalala pa rin niya yung mga nakaraan niya. So, hindi niya mabitawan. So, kailangan talaga yung pukpukan na counseling para sa kanya, yung professional talaga, na mailalabas ni Kayla lahat yung kanyang hinanakit dito at tatanggapin niya kung ano man yung maging paliwanag sa kanya, yung maiintindihan niya. Kasi naniniwala ko sa mga counselor ba, yung mga bibigay ng mga advice sa may mga suliranin sa puso, sa isipan, magaling yan sila eh. Si Doc Vincent, nagre-refer lang, nag-ano siya ng shoutout po, Doc. Bibigay siya ng gamot, ganun, konting interview, patungkol kay Kayla, kung ano man nangyayari, pero mas deeper pa dapat ang gawin. Psychiatrist ba yun? Ano bang tawag guys? Meron pa eh. Talagang sa psychology ba, kasi budang siguro to yung kay Kayla. Pero hindi pa naman tapos kasi si budang. Diba? So, yun talaga para sa akin ang kailangan, masinsinang usapan ang kailangan ni Kayla, plus additional yung gamot. Wala, isayang, ang laki na ng ginastos ni Papa Dins. Tapos pabalik-balik lang. Walang mangyayari sa totoo lang. Once na maggamot ulit yan, bigyan ng gamot, walang mangyayari kung si Kayla pa rin mahahawak. Nagulat ako mga kabayan, Centrum, isang araw iniinom, ilang piraso yun. Talagang hindi nila ma-overdose na siya, di ba? Ang hirap na, at saka pumayat si Kayla. Umitim na naman siya. Sa gagagala yan. At least nung tinanong siya ni Papa Dins patungkol sa nangyari sa Manukan, yung nagwala siya doon. Eh, siguro yun nga, sabi nga niya na parang binibiro yata siya. Ayan, nagwala. So, sino ba yung isang kapatid niya? Nakalimutan ko. Parang, sabi nga sa comment parang ang pamilya nila Kayla, halos may mga problema yata sa lahat yata may problema. Diba? Kaya lang, talaga. Pumasok niyo sa isip ko, baka lahi nila, diba? Kasi si Ate Criselda, naipagamot na daw dati. Tapos may yung isa pang kapatid ni Kayla na lalaki, naipagamot na rin dati, although gumaling na rin. So, baka sa nila yan? Sa dugo ba? Sa genes nila, na ganyan. Diba? Hindi natin masabi, mahirap mag-gano. Pasensya po Pero sana si Nanay Seni matutukan din, matingnan din siya. Kasi kawawa din to si Nanay. Ito may isa pang mga comment, may isa akong comment dito. Ayan shout out po kay Ma'am Milinim Flores. Or Milinim Flores. Ang sabi niya, shout out po Ma'am why not try to Women's Rehabilitation Center? Tell all the details or show the video of Dr. Vincent being her doctor, and probably he will give you a referral, certificate, and address for the rehab. It should be good to have injection and take medication as well as meals
on time at home, but hopeless, those two adults who live with her watching from. Okay. But hopeless, those two adults who live with her. Okay. So, yun. Ito si Ma'am Melining. Sorry, Ma'am, hindi ko ma-pronounce yung pangalan mo. Flores. Shoutout po, nanonood siya kay Papa Dins sa Wales na sa UK. So, yun nga. Sabi dito, hingi nga daw ng referral kay Doc Vincent. Tapos ipakita yung mga video. Dalhin sa rehab. Baka sakaling kumbaga, i-assist ba? Tingnan nila kung ano yung pwedeng maitulong kay Kayla. Yun. Certification na ginamot na si Kayla, pero ayan, hindi naging successful kasi nga, hindi naman sumusunod. Hindi na iinom ng tama yung kanyang mga gamot. Diba? Yun ang nangyayari ngayon. So, salamat po sa iyong opinion, ma'am. Sana nga nabasa ito ni Papa Dins. So, meron pa dito. Ayan. So, may mga nagsuggest kasi nga, yung mga binabanggit ni nanay, parang may mga nagsasabi na nagsisinungaling daw si nanay sa patungkol kay Kayla. Diba? So, may nagsasabi na puntahan sa garments daw kung pumapasok ba talaga si Kayla. Yung mga pinagkukwento nila nanay kung totoo ba. Parang kasi pag ginawa yun para sa akin mga kabayan, pag ginawa yun ni Papa Dins, parang nangialam na siya kasi ang tinutulungan naman talaga niya sa Kayla, kumbaga mag-iimbestiga pa siya. Para sa akin, hindi na maganda kung mag-iimbestiga pa si Papa Dins. Kasi yung credibility ng matanda, yun ang kung magsinungaling man siya, di bahala siya kung nagsinungaling. Kung nagsabi ng totoo, di maganda. Pero hindi siguro yung gagawin ni Papa Dins na magtatanong pa siya kung totoo. Isi-search niya pa doon. Kasi pag-iimbestiga na yun. Di ba? Kung ano yung sinasabi sa kanila, di yun na lang paniniwalaan ni Papa Dins. Diba? Ewan ko kung ano yung gagawin niya. Para sa akin, hindi ako pupunta doon kasi nakakahiya para sa focus na lang kung halimbawang hindi talaga makapagaling si Kayla, edi wala. Ano magagawa? Hindi naman nila pwedeng katulad ng ginawa kay Bong dati na pinick up talaga. Wala, si Kayla nandun yung presensya ng kanyang isip. Although yun nga, tama si Papa Dins, na pag nag-isa na lang, nakatunganga, tawa ng tawa. Nawawala sa sarili niya. Yun. Sa sobrang pag-iisip, nawawala sa linya yung kanyang utak. Yun ang kailangan kasi matanggal, magamot kay Kayla. Pagpray na lang po natin, so walang posible sa panalangin sa ating Panginoon, kagalingan ni Kayla, at sana si nanay na maging, walang mangyari hindi maganda kay nanay kasi nakikita ko talaga sa kanya na sobrang pagod siya. Na-stress na rin talaga sa problema. Tapos ayun nga, nabanggit niya, baka nagkaganyan daw si Kayla dahil nalilipasan ng gutom. Diba? Kasi matigas din kasi ang ulo. So yun lang yung sa akin pag-pray natin ito, mga ng papilya na to, sila Ate Griselda, minsan tulala din, ang hirap din kausapin. Sa Nanay Seni, yan. Sana maging okay sila. Sana dumating yung time na maisama uli si Kayla sa ka-business house. Kung sakaling madadala mo nito kung saan ng doktor, huwag na talaga nilang pahawakin yung hindi na ipagkatiwala kasi walang mangyayari talaga. Sigurado yan. Hindi iinumin, tatago lang, masasayang lang, walang mangyayari sa effort, hindi siya gagawin. So yun lang po, maraming salamat. Shoutout po sa aking mga kasamang mga reactors, Anime Reactors TV, Taong Gala, Mang First Channel, Kalinga Purak, Almeida Mix Vlog, Tatangay PLC, MK Indel Rai, at saka sino pa ba yung isa, si Joyce. Yun, pinakalimutan pa ba ako. But anyway, ilalagay ko naman sa screen kung sino yung mga kasamahan ko. At sa lahat po ng mga kagwang sa shoutout po. At good morning din po, shoutout kabayan Jessie Lucas, Ma'am Sarah, Ate M, shoutout po, Ma'am Maria Luisa Cartalaba, at saka kay Ma'am Jessica, yung friend din po, shoutout. Ate Marilyn Nicor Samiliano Ralph, good morning po, shoutout din. At shoutout din po sa aking pinsan, Walls Tradition, kabayan Julia Pardales Vlog, shoutout. Ate Nanette, shoutout po. Kabayan Jose Pascual, shoutout po. Ma'am Marilyn Cabanilla, shoutout po. Ma'am Erlinda Navarrete, shoutout po. At si Ma'am Aisa Dumasapal, shoutout po. At shoutout din po kay Ma'am
houseworking storekeeper, at saka kay Dang Mundo Vlogs. Shoutout po sa inyo. Sa lahat-lahat po, mga ka-business subscribers, supporters, yung matagal na hong kasama ng ka-business family, dyan, maraming salamat po sa patuloy na support ninyo. So, mag-iingat po tayong lahat. Monday ngayon, yung mga estudyante, ingat. Makabilang ano yung panahon natin ngayon, so lagi lang mag-pray. Basta, maging attentive lagi sa paligid natin. So, hanggang dito na muna. Sa susunod po ulit na aking mga gagawing reaction. Mga kapatid ko, nanay ko, ingat kayo. Kita-kits tayo. Salamat sa nag-aalaga sa nanay ko, aking mga pamangkin. Shoutout Colin. Shoutout din kay Let Junior. Sila yung nag-aalaga ngayon sa nanay ko doon. At dito na muna. Hanggang dito na muna talaga muna ako. At mag-ingat po tayong lahat na ang panahon ngayon, may bagyo na naman, mga parating. So, hirap ng buhay, tapos may ganyan pang mga sakuna ba, pero nature, wala tayong magagawa. Manalig lang tayo sa taas, para sa kaligtasan natin. So, to God be the glory.